Hello po, magandang araw. Senpai Night po, nagbabalik. Ah, sa lahat po ng nagme-message sa akin po, nagtatanong, ito na po yon yung sagot ko po sa nung tatanong kung paano mag-apply dito sa New Zealand. Although na-topic ko na to sa ibang video ko, pero ngayon po, yung topic na to is hindi lang po tungkol dyan galing sa nagtatrabaho sa Japan, sa mga trainees sa Japan, kundi sa lahat po ng mga OFW na saan mang panig ng mundo, ah, para sa inyo po ito. Kasi yung requirements ko dati papunta rito sa New Zealand, ah, tsaka requirements nyo po, pareho lang po yung process niyan. Magkaiba lang po yung yung ibang documents, pero overall po pareho lang po yung hinihingi ng employer ko dito po. Unang-una po, ah, una-una yung isa lang alang pag apply kayo, qualified po ba kayo? Meaning po, sapat po ba yung experience nyo sa hinihingi ng employer na pag-applyan nyo? Halimbawa po na may 3 years na po kayo, hindi ko po alam kung ilang minimum experience ang kailangan ng employer dito. Pero sa tingin ko po, parang kadalasan po nag-a-apply, 3 years above po yung experience nila dito bago sila nakapunta dito sa New Zealand. Tapos yung edad po, sa edad hindi ko rin po alam pero may nakasama po ako, medyo may edad na rin, nasa 50s na po siya. Nakapasok pa rin po siya dito sa New Zealand. Bago din po siya nakaano dito sa New Zealand. Tapos kung qualified kayo, gumawa po kayo ng CV. Yung CV po, yun yung pong parang resume na ipapasa nyo po sa pag-a-applyan nyo. Parang resume din po yan na nakadetail po yung experience nyo, educational background nyo, yung ano po. Search nyo lang po sa Google kung ano pong format ng CV. Tapos, kung hindi pa po kayo nag-a-apply, tapos may plano po kayo, dapat nyo pong ipunin po yung mga documents na kailangan po sa documents po para na hinihingi po ng employer nyo or for visa po. Yung mga documents na yan ay COE, OEC, contract, payslip, latest payslip, passport, residence card kung sa Japan po. Kung sa Middle East naman po, yung tinatawag nila na ikama. Tapos driver's license. Driver's license po is optional po yan. May mga naman po na mga employer na hindi naman po nagre-require ng driver's license. Pero sa akin po, sa case ko naman po, nirequirean po ako ng driver's license. Kaya kung may driver's license po kayo, mas mabuti po yun. Kasi yung transport po dito sa New Zealand, kung nasa city kayo, okay lang po kasi maraming bus. Pero kung nasa suburb na po kayo, yung bus dyan, di oras po yung kung kailan po darating yung bus. Kaya mas maigi po talaga na may driver's license kayo kasi kayong magmamaneho ng sarili nyo papunta sa trabaho nyo po. Tapos kung kung kumpleto na yung documents mo, kumpleto na yung tingin mo okay na yung lahat ng documents, yung pera nyo, kailangan din po natin ng pera pag nag-cross country. Yun na, maghahanap na po kayo ng employer. Yung employer ko po pala is working in New Zealand. Search nyo po yan sa Facebook. Masa-search nyo po yan. May nakalagay po doon na email nila doon kung saan kayo magpapas ng CV ninyo. Tapos kung hindi po kayo na doon, hindi kayo walang response sa inyo yung
yung page na yon, pwede po kayong maghanap din po sa ibang website. Search po yung LinkedIn, kung sa nakakaalam ng LinkedIn, may mga din po yun, mga hiring. LinkedIn, Indeed, Jora, tsaka Seek. Pwede po kayong mag-apply doon. Tapos kung na-hire po kayo, tapos direct, hindi po agency, na mas mabuti po yun kasi less gastos po. Yung gagastusin nyo lang po yung sa pag-medical nyo, sa bayad sa visa, processing, tsaka plane ticket nyo po, at pocket money. Yun lang po yung gagastusin nyo. Kaya sa lahat po ng nagpaplanong mag cross country po dito sa New Zealand, good luck po sa inyo. Sana po makapunta po kayo rito. Napakagandang bansa po. Compare po sa sahod lang po, compare po sa ibang bansa, mas maganda po yung sahod dito po. Kaya nga lang po, mas mataas yung sahod, mataas din po yung cost of living dito. Kaya tipid-tipid lang. Pero kung yung magagastos niyo po papunta rito, malaki-laki po talaga. Pero daling mababawi yun kapag marunong tayong magtipid sa sahod natin. Kasi lingguhan pong sahod dito. Yeah, good luck po sa inyo at mabuhay kayo. Okay po.